Magandang araw mga kaibigan. Ito may post si MJ Kiambao. Nakakabahala, nakakalungkot. Sabi ni MJ, don't do anything. That's just an isolated case. Perhaps, please stop this kind of news, destroying the assumption of the country. The Philippines is turning white. Okay, tungkol ito sa peace in order, isinare ni MJ Kiambao ang isang news. Sabi dito, a police officer was victimized by members of the so-called Basag Kotse Gang who took his service firearm and personal belongings in Angeles City on Tuesday. Ito, balita ng Philippine Star. So, sinearch ko sa Philippine Star, totoo nga. Ito, title, Cop loses gun to Basag Kotse Gang. Okay? Ang pangalan ng pulis, Master Sergeant Chodorico Badagoyo, III of the Central Luzon Police Intelligence Division. He parked his Mitsubishi Montero along the highway in Barangay Balibago to buy something from a nearby shop. Okay. So dahil intelligence division ito, I assume naka-civilian clothes lang. So, linak ang kotse. Malis, punta sa shop, iniwan ang kanyang kotse. Pagbalik niya, Badagonyo said that when he returned, he found one of the windows of his vehicle broken and his sling bag missing. He said the bag contained, his government-issued firearm, a hunting knife, ammunition, 2 gold rings, and 30,000 pesos in cash. Yun po. So, kawawa ang ating pulis. Ang tanong, isolated case ba ito? O siguro. Kasi kung si Jose Claire Castro ang ating paistorya, sabihin, hindi naman niya nakita. Talagang grabe yung interview niya with Ted Pailon. Dinidescribe ni Sir Ted Pailon yung araw-araw sa balita na lumalabas. Saksakan dyan, mga Koreano, mga ano. Ay sabi niya, paglabas ko, wala man akong nakitang sinaksak. Pagpunta ko sa tindahan, wala namang snatcher. So kung anong nakikita natin sa news, yun lang yun ang pumapasok sa ating mind. So these are all isolated cases, sabi ni Jose Claire Castro. So, ang paninindigan ng gobyernong ito, administrasyong ito, mas safety ngayon kumpara nung nakarang administrasyon. Palaging, palaging may reference sa nakaraan na mas magulo nung nakaraan. Yun ang tunay na itim na administrasyon. Ngayon, konting kula na lang, kula kuskus, papunta na siya sa puti. Kaya ito, I don't know, baka kasuhan nilang Philippine Star ng fake news. Bakit naglalabas ng ganitong balita? Isolated case lang ito eh. Tapos hindi naman nasaksihan ni Attorney Claire Castro, baka not counted ito. So ang tanong, kung mismong kapulisan natin, hindi na safety, iwanan mo lang sakyanan mo, mamaya, pagbalik mo, basag na, nawala na yung gamit mo. Paano yan? Ito, yung mga sunod-sunod na, malala ko lang yung 68-year-old physician sa Quezon City, natagpo ang patay na sa kanyang SUV. Anong motibo? Robbery. Kasi kinuha ang kanyang ATM, kinuha ang kanyang mga wallet. Ano pa? Yung sa Antipolo City, 7 pinagsasaksak sa loob ng isang bakery.
At marami pang iba. Oh, nung before Semana Santa, road rage, saan ba ito? Sa Rizal, Laguna, basta. Mga motor, ipagkitkitan sa SUV. O mamaya, nagkagulo. May baril pala yung may sakyanan. Baril. O, yun. Kaya, mismo ang Pangulong Marcos Jr., yung mensahe niya, yung Holy Week is, let's choose peace, konting pasensya. Mismo na ang Pangulo, sa kanyang mensahe, nagpaalala siya na pasensya lang tayo, huwag tayong mainit ang ulo. Ano ibig sabihin nun? Nakakarating sa Pangulo ang mga nangyayari sa kalsada, mga nangyayaring kaguluhan, tapos sasabihin lang isolated case. So, I don't know kung anong mangyayari sa, kung natin, magbasa tayo sa mga comments. Joseph Sirianica, kakahiya sa mga pulis, nagmumukhang walang mga silbi. Well, in fairness naman, kahit ako yung pulis na ganun, mabibiktima ka talaga. Ano lang talaga yung, ito ibig sabihin na wala nang takot ang mga kriminal. Kasi pati pulis binibiktima na eh. Virginia, uy, fake news daw. Confirm muna kay Auntie Claire. Yun na nga. Mayet Barba, I like your caption, ma'am. Concentrate lang sa pagkula sa bansa. So maraming trabaho ni Jose Claire Castro sa pagkula. Kasi ito, baka dagdag iitim na naman ito. Abi Pulintan, marami kasi sa kanila ay paupo-upo lang, di rin nila magawa pag sila ang biktima. Oriam o Chekla, sabi ng Auntie Claire at Anchor Marvel, fake news daw yan. Ganon din ang sabi ng Tricom. Eh kung fake news, di kasuhan nila ang Philippine Star. Philippine Star ang nagbalita nito eh. Rick Abosmas, crime rate is plunging yung pababa. Only in the Philippines. Vigilance, PX. When the officer of the law now is in the bitter end of the crime, Merisi, support BBM Pamor. Oh. Fake news, isolated case. Oh. Walang ganito sa lugar ni na Auntie Claire, isolated lang yan. Kaya nagiging uso na ngayon yan, yung isolated. Kailangan lahat masaksihan ni Auntie Claire. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito itinutulong sa tribo na mimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabot naman gid ang sin. Salamat ikay sa nagakayani. Isa sin. O karon unsa inyong maistorya nga maayo na inyong atop nakabalay na gyud mo og bag-o. Unang-una salamat ikay sa Ginoo. O labi na sa kuan nag-sponsor og sa naglantawan nga video. Salamat ikay sa inyo. Kay dili kami makabalay kung wala mi tabangan. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga ana sa gigamit nga tawo aron nga matabangan mi makabalay mi. Kaya lisod kayo ang panahon karon kung
wala lagi mi gitabangan dili kami makabalay kay wala mi kwarta nga papalit na mo gamit sa balay. Basta O ginaot unta nga magbadayon ni nga tabang para dagan pang matabangan. Dagan kayong salamat. O sige, salamat kaayo. Bye-bye. Oo, sige, God bless. God bless. Ah,